Monetize ka man o hindi ka pa monetize dito sa YouTube, alam ko meron kayong napansin dun sa kanyang algorithm, ano? So, ibang-iba po siya kumpara last year at dun sa mga nakaraang taon kung kayo po ay medyo matagal na dito sa YouTube. So, dito sa vlog na to guys, i-discuss ko sa inyo yung ilang pagbabago at alam ko na apektuhan din yung mga views nyo, especially sa mga content creators now. Kung dati yung viewers nyo laging umaabot ng 10,000 views, 20,000 views, ngayon hindi man lang kayo makaabot sa 500 views or makalagpas sa 1,000 views. So baka ito na po yung dahilan kaya nangyayari yan sa inyo. At huwag kayo mag-alala guys, hindi kayo nag-iisa. So based sa YouTube, madaming content creators ang nakaka-experience nito ngayong year. So ano nga ba yung mga pagbabago sa YouTube na maaring hindi pa natin nagigets or hindi pa natin nalalaman? Okay? So una sa lahat guys, yung YouTube, meron na din siyang tinatawag na satisfaction signals na kung saan nakakaapekto na po sa performance ng videos natin, yung mga viewers natin na nagla-like ng video, yung nagkakaroon ng engagement sa ating videos, yung mga nagko-comment doon, yung mga nakikiparticipate sa ating comment section, yung mga viewers na nagsasave ng ating mga video sa kanilang mga playlist. So ito yung tinatawag na satisfaction signals na kung saan nadedetect na din po ni YouTube kung gaano nagiging effective yung mga videos na meron tayo. So, ibig sabihin, kung dati hindi ito nakakaapekto para i-recommend ng YouTube yung ating mga videos. So, ngayon guys, ito mga satisfaction signals na to, malaking tulong na din po para kahit papano mas kumalat pa yung mga videos natin dito sa YouTube. So, pangalawa guys, masyadong nakapokus ang YouTube ngayon dun sa mga low effort videos and of course, yung mga AI-generated videos. Kung mapapansin nyo guys, before, kung gumagana pa yung strategy nyo na ilang beses kayong nagpo-produce ng AI videos, kumbaga bultuhan kayo mag-upload sa YouTube, even though hindi kayo masyado nag-e-effort. So ngayon guys, especially this year, nakapokus na po dyan ng YouTube. So parang pinapahalagahan po ni YouTube dito yung effort natin as a content creator. So that's why kung mapapansin nyo, yung viewers nyo dati, especially sa mga gumagawa ng ganitong klaseng content, mostly yung nakapokus dun sa mga AI-generated videos na low effort, hindi na po gaano umaangat yung views. Lalo na kung hindi nyo po masyado ini-edit, hindi naman kayo nagkakaroon ng human touch or talagang 100% ginagamit nyo lang ay AI. Kasi dito sa YouTube guys, katulad nung sinabi natin before, na hindi bawal ang AI dito, lalo na kung gagamitin nyo sa tamang paraan. So nagiging bawal lang siya pagka inaabuso siya ng mga content creators, especially mga bago. Okay? So pangatlo guys, mas mahalaga na po yung tamang audience kumpara dun sa mga random viewers na nakaka-discover ng ating channel. So guys, kung ang YouTube, especially yung system niya, nahihirapan na ma-detect kung sino ba yung ating mga tamang audience or yung ating mga target audiences, parang bumabagal yung distribution ng ating videos or sabihin natin yung impression bumababa rin. Kaya mapapansin nyo, kung mababa yung impression, mas lumiliit yung chance na makita ng random viewers or ng ating mga target audience yung videos na pinoproduce natin dito. So that's why guys, sobrang halaga din po talaga na dapat i-construct natin ng maayos yung title. Dapat po talaga i-edit natin yung ating mga thumbnails ng maayos. And guys, wag din po talaga mawawala yung editing natin sa mga videos na meron tayo. Kung kayo man po ay nasa YouTube automation, kung kayo man po ay faceless channels, meron kayong personal brand katulad ni DJ Yemi. So kahit anong klaseng niche, dapat hindi mawawala yung effort natin as a content creator. And guys, para sa akin, ito na po yung pinakang huli, last but not the least. Lumalaki na po yung competition doon sa YouTube homepage, no? So lalo na po doon sa mga gumagawa ng shorts, alam naman natin yung mga personalized videos, no? So kumbaga yung competition sa homepage dahil nga yung mga creators mas dumadami, so syempre ang YouTube talagang tinitignan niya mabuti yung mga videos na talagang pwede niyang i-recommend sa mga bagong audience or sa mga bagong mga subscribers na pwede mag-subscribe sa'yo. Kasi guys, sa dami ng content creators, for sure, pare-parehas yung iba dyan ng niche. Diba? So, dun sa niche na yon dapat pag-igihin mo para kahit papano mag-stand out ka dun sa ibang mga content creators na katulad mo yung niche. Diba? Kasi parang ganun lang yun parang nagbebenta lang kayo dito sa YouTube. So, syempre, pag nagbebenta ka ng produkto, dapat presentable. So, dapat quality yung inyong produkto na binebenta. So wala siyang pinagkakaiba sa sa mga videos natin. So kung hindi maayos yung title,
Kung hindi rin po maganda yung pagkaka-edit sa thumbnail, so hindi ka nakakabuo ng curiosity sa utak ng mga viewers mo, or hindi siya attractive sa mata ng ating viewers, especially yung videos mismo, talagang hindi ito magi-stand out sa ibang mga content creators na katulad mo yung niche. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform. To get a huge discount, use the Cocoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the Cocoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package purchase and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDP today. So that's why yung viewership nyo madalas hindi na siya umaangat, gawa nga ng mas nag-i-stand out yung ibang content creators na katulad nyo yung niche. So sila umaangat yung views nila ng tuloy-tuloy, yung sa inyo na stuck na kasi nga hindi naman kayo masyado nag-e-effort. Kaya dun sa mga nakakapansin, kung dati yung mga videos natin ay umaabot nga ng 50k views, yung shorts nyo ay dati umaabot ng 100k views, at all of a sudden, bigla na lang nagkaganon yung views nyo, hindi man lang lumalagpas ng 100, pahirapan pa kayo maka 1,000 views. So guys, maaring ito yung isa sa mga naging epekto. So akala natin na walang pagbabago sa YouTube, but at the end of the day, may mga pagbabago sa algorithm niya na ngayon lang natin nalalaman. Alam ko guys, yung content natin, hindi masyado malalim, hindi masyado technical, pero for sure magegets nyo po yung mga itinuro natin ngayon. At dun sa mga monetized channel, sa mga hindi man monetized, or sa lahat ng mga bagong content creators dito, so konting advice na lang din bago natin tapusin itong video. Okay? Guys, sobrang halaga na po sa YouTube ngayon yung ating effort as a content creator. Hindi na po umuubra yung mga low effort videos. Yung mga videos na talagang 90 to 100%, inasa na lang natin sa mga AI applications para mag-produce ng video. Hanggat maaari guys, pag-aralan natin yung rules ng YouTube, yung tamang editing, paano ba tayo makakalusot sa monetization kung hindi pa kayo monetize, or paano tayo makakalusot para ma-monetize yung videos, kasi iba't ibang strategy yan Iba't ibang method po yung dapat nating i-apply para makapasa tayo sa YouTube Partner Program, or kung kayo man po ay ma-monetize, or sabihin natin kung monetize man ang channel nyo ngayon, para magtuloy-tuloy yung revenue ng inyong mga channels dito sa YouTube. Kasi akala nyo nagtatapos lahat pag na-monetize na kayo. Hindi po guys, dun pa lang nag-start yung tunay na challenge, challenge nyo dito sa YouTube. So kung kayo po ay may napapansin sa inyong mga views na parang hindi na umaangat guys, hindi kayo nag-iisa. So madami tayo. Ang sa atin lang guys is mas magpursige tayo kasi sobrang unpredictable ngayon ng algorithm ng YouTube, especially kung paano niya nga ba nire-recommend yung ating mga videos, shorts, or live stream sa ating mga target audience. So ang sa akin lang guys, sana mas mag-improve pa tayo as a content creator, wag mawawala yung effort. And at the same time, dapat consistent pa rin po tayo even though ganun yung nangyayari. Okay? So kung sa tingin nyo guys, madami kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJ May, for more videos like this. And guys, gusto ko lang din i-shoutout yung ating mga viewers na laging nakasubaybay dito, daily or weekly. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyo. And guys, hindi rin po natin kakalimutan yung ating mga DJ May exclusive members na nagpa-member last month and this month. So bilang perks guys, ipineplex natin sila every end of our video, at meron po tayong tinatawag na monthly community post na kung saan pinopromote natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga subscribers and bagong viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa ating topic for today, so meron akong iiwan na isang video dito, and of course DJMA YouTube Tips playlist na makakatulong sa inyo kung kayo man po ay baguhan dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.